Happy Saturday po mga kapatid. Welcome sa TSCCFI Morning Tilaok. Ako po ang makakasama nyo this morning, Pastora Claire Duguna po. But before we meditate, we study ano yung nais sabihin sa atin ng Panginoong Jesus ngayon, let us offer this wonderful day sa Kanya muna through prayer. Lord, thank you so much sa panibagong pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. This another day is an evidence of your mercy, of your grace. Mamuhay, Lord, sa kabutihan mo. Dalangin namin na ano man yung nais mong sabihin sa amin this morning will empower us more to do more, will equip us to deepen our relationship sa iyo at iserve yung mga nilikha mo. It's the main purpose why we are living here, Panginoon. God, manguna ka and bless your people na makakarinig nito, mag-share nito, patuloy na ma-encourage, ma-lift up ang kanilang spirit at patuloy na magkaroon ng pag-asa to continue in you, Panginoon. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. Today is Saturday po, no? June 6, 2026. Nakakatuwa, napakabilis ng ating panahon. We are already in the middle of the year po, no? Napakabilis. Parang kailan lang, kaka-New Year lang natin. So, sobrang bilis po ng panahon. And as we go along, no? Patuloy nating aralin ano ba yung nais sabihin sa atin ng Panginoong Diyos ngayon. As we have celebrated po yung ating Pentecost Sunday po, no, ang ating weekly prayer focus topic ngayon is all about the outpouring. And the prayer focus for today is pray to discover and develop spiritual gifts. So yung focus verse po natin, samahan niyo ako. If you have your Bible with you, you can read with me in 1 Peter chapter 4, verse 10. In Contemporary English Version, ang sabi po dyan, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others. Again, to be used in the service of others. So use your gift well. Ulitin po natin yung last sentence. So use your gift well. So I entitled this morning message po na From Gift to Impact. From Gift to Impact. Alam niyo po, marami sa atin tinanggap na natin matagal na ang Panginoong Jesus. Tama po, di ba? Many, many years ago, no? Pero hindi natin alam that there is within us, no, lies something divine, something purposeful, and something meant to impact many people's lives. We are living, many believers are living, go through life unaware, unsure, or even afraid to step into what God has entrusted to them na, ay, may calling pala ako. Ay, ito pala yung gift ko. Ay, ito pala yung dapat kong gawin para makatulong sa kaharian ng Panginoong Diyos. Aminin man natin po sa hindi, marami sa atin, pwedeng aware tayo, pero we are afraid. Tama ba? Nakaka-relate po ba? Alam natin, pero natatakot tayong gawin. We are unsure na baka hindi talaga to para sa akin. Baka hindi talaga ito yung gift ko. Pero ito po yung gustong ipaalala sa atin ng ating focused verse ngayon. So this is the truth behind 1 Peter chapter 4 verse 10. And namnamin po nating maigi kasi baka sa atin, alam nyo, ikaw lang pala yung kayang may gawa nun. Pero matagal na alam nyo, nakabinbin lang sa katauhan mo. Ikaw lang yung makakagawa ng bagay na yon para lumago yung gawain ni Lord. Maraming matulungan ng gawain ng Panginoong Diyos. Kapatid, wake up. Baka itong mensahe na to ay para sa'yo. So number 1, recognize your God-given gift. Kung hindi po mo pa po alam mga kapatid, kung hindi pa natin alam, recognize your God-given gift. Nandyan yan nung nagbuhos ang Panginoong Diyos, no, ng kanyang Espiritu Santo. Along with that,
is a gift from Him intended for you. Para sa'yo lang. So the verse emphasizes, sabi kanina ni Apostle Peter, each of you. So ibig sabihin lahat tayo, lahat ng katawan meron, lahat ng tumanggap sa Panginoong Diyos at ng kanyang banal na Espiritu Santo, no one is excluded, meron at meron po. God has given each person, each believers a unique, tandaan mo kakaiba, a spiritual gift na ikaw lang yung makakagawa. Meron ka na wala ang iba at meron ng iba na wala ka. And ano yung pinaka-main purpose nun? That is to edify the body of Christ. So we are not empty. Tandaan mo, hindi ka singaw lang dyan, hindi ka palamuti lang dyan. You are not empty, but you are already been endowed with a unique gift na mula sa ating Panginoong Diyos. And you should discover it, recognize it, and acknowledge it na meron ka talaga, kapatid. Marahil siguro natabunan lang ng fear, natabunan lang ng hindi ka sure sa sarili mo o yung tinatawag natin na mababang self-esteem, kaya parang hindi mo na-discover or hindi mo alam na ito na pala. Ito pala yung kaya mong gawin. So, pray for awareness and be intentional in discovering it. Kasi sayang naman na parang yung kagaya sa parable of the talent na binigyan ng Panginoon, no, may isa, may dalawa, tapos yung isa-isa na nga lang itinago mo pa. So, wag nating hayaan na mabulok lang sa atin yan. Wag natin hayaan na matabunan at hindi natin magampanan, na para bang darating ang araw na parang, sorry for the word mga kapatid, pero para bang wala tayong naging impact, wala tayong, sa mas mababaw na salita, wala tayong naging silbi sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kumbaga, lugi ang Lord dahil hindi natin na-discover at hindi natin ginamit sa nagbigay sa atin. Ang sarap po no makita na kapag meron kang binigay na gift sa isang tao, talagang ginagamit ngayon. At kapag nakita mong lagi niyang ginagamit, mas lalo kang may encourage na magbigay eh. So, yun din ang gawin natin sa mga gift na binistowed sa atin ng Panginoon during the outpouring of His Holy Spirit sa bawat isa sa atin. And number 2 truth mula sa ating focused verse ngayon is remember the purpose. And the purpose is to serve others. Lahat ng bagay may dahilan. Bakit ka tinuruan, bakit ka binigyan ng gift of teaching, bakit ka tinuruan ng ganitong gift of healing. Lahat yan may dahilan. And that is to serve others. The purpose is very clear. Dun sa verse pa lang natin, sabi ni Apostle Peter, to be used in the service of others. So yung giftedness na meron ka, hindi yan for personal gain lang mga kapatid. Hindi yan sa pansariling benepisyo mo lamang. But that is to bless and uplift others. Kasi tanda natin, hindi natin yan na-earn. Hindi yan sa sariling kakayanan natin bakit nagkaroon tayo niyan. But it is freely given by God's grace alone. Again, our gift is not earned, but it is freely given through God's grace alone. And galing yan kay Lord, totalmente yan ay para sa gawain ng Panginoong Diyos, para sa kapakinabangan, para mas maraming mailapit sa Panginoon, para mas maraming makarecognize that everything we have, we owed it sa ating Panginoong Diyos. Kasi walang ibang nagbigay ng gift, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Walang makapangyarihan na tao, magaling na tao na an instant nagkaroon ng ganong gift. No. Lahat ng yan, isa lang ang source, kundi ang ating Panginoong Diyos. So ano yung dapat nating gawin if you have that kind of gift? So how blessed you are kung ikaw yung may ganyang gift. So use it and look for every opportunities to serve and meet the needs of others using that gift na meron po tayo. If you have that gift of healing, why not? No, meron po kaming isang kapatiran ngayon dito, matagal na eh. Talagang meron siyang gift of healing na kapag every time nagmamassage siya, hinihilot niya yung tao. No, with prayer, lagi niya sinasabi. Bago niya itap yung kamay niya dun sa imamassage niya, talagang with prayer, talagang gumagaling po. Isa po ako dun sa lagi niyang hinihilot. Talagang may healing power yung hands niya po, no? And
talagang sabi niya kapag we give something sa kanya, ayaw niya, sabi niya hindi, kay Lord yan eh. So, yan din yung service ko sa Panginoong Diyos. So, yung ganung bagay mga kapatid na dapat yung gift natin ginagamit natin no to help other people, lalo na yung nasa household of faith mga kapatid. Ibang klaseng blessing po yun. Hindi natin dapat ipagdamot yan kasi galing din sa ating Panginoong Diyos yan. And number 3, truth po, mula sa ating focus verse ngayon is develop and steward your gift well. Tandaan natin, stewardship matters sa ating Panginoong Diyos. How we use that, paano natin yan ginagamit, saan natin yan ginagamit, at ano yung napapakinabang ng ating Panginoong Diyos dyan. So sabi nga sa verse natin kanina, so use your gift well. It implies, mga kapatid, a responsibility and growth. Again, to develop and steward our gift means responsibility and growth. Nung binigay sa'yo yan, may responsibilidad ka na sa bagay na yan at hahanapan tayo ng Panginoong Diyos no ng resulta. Ano yung ginawa natin, saan natin ginamit yan. So gifts grow, lumalaki yan, lumalago yan through use, discipline, and faithfulness, mga kapatid. Sabi nga kanina yung parable of the talents, di ba? Huwag natin hayaan na itago mo lang dyan, kimkimin mo lang, nakatenga lang, nakadisplay, na walang makikinabang at hindi siya nagamit sa tama. Tandaan natin that a gift undeveloped or unused is a mission unfulfilled. Exactly. Again, ang gift na hindi na-develop at hindi ginamit is equivalent of a mission unfulfilled. Hindi mo nagawa yung dapat na gagawin mo, mga kapatid. Kasi may reason nga may purpose bakit sa'yo binigay yan. So kung hindi mo yan nagamit, hindi mo yan na-develop, no, hindi na, yung skills na yan, hindi lumago, ibig sabihin, it is a mission unfulfilled. So practice, once you discover it, kagaya kanina, sa number 1 natin, once you discover it, practice it, learn from it, and step out in faith. And then, don't let your gift remain unused. Alam nyo, nagigitara po ako pero sa tagal na hindi ako nakakapag-gitara, mga instrumento or mga gamit sa bahay, kapag hindi yan nagagamit, mga kapatid, nangangalawang po, diba? Nangangalawang at nasa sayang. So, sayang yung investment, sayang lang yung gift na meron, hindi nagabit sa Panginoong Diyos. Baka ang mangyari sa atin, mga kapatid, kalawangin tayo at the end of the day. At panghuli po, be a vessel. Be a vessel. Nung binuhos ng Panginoong Diyos yung kanyang Holy Spirit, it's not about being filled, and it's not just about being filled, but being poured out for God's glory. No, dapat, ngayon, kung wala pa man, mga kapatid, no, dun for those na wala pa talaga, parang, pastora, sister, wala parang feeling ko wala pa talaga, o hindi ko alam kung meron ba ako. Alam nyo, just stay available, just be humble, and be responsive, so God can use you to impact others. Just be a vessel. Just be a vessel sa ating Panginoong Diyos. Baka kasi, kaya hindi nabubuhos ng Lord. Baka kasi sobrang punong-puno ka ng mga garbage na hindi naman talaga yun yung kagamit-gamit para sa Panginoong Diyos. So just be empty for the Lord and be a vessel. Kasi tandaan natin, lahat tayo unique sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi tayo available, kung over-occupied tayo ng mga bagay-bagay, mga kapatid, don't expect na magiging vessel tayo ng Panginoong Diyos para sa ikag-glorify niya, para sa ikalalago ng gawain ng Panginoong Diyos. Punong-puno ka siguro ng ibang bagay, kaya hindi ka mapuno ng Panginoong Diyos. Again, baka puno ka ng ibang bagay
na walang kabuluhan, kaya hindi ka mapuno ng Panginoong Diyos na mga bagay that can impact other people's lives. So just be available, just be humble, and be responsive so God can use you to impact other people's lives. So to close, mga kapatid, God pours into us so He can pour out through us. So we are not just being filled, but being poured out for others. Kaya tayo pinuno ng Panginoong Diyos para makapagpuno naman ng kakulangan ng iba, mga kapatid. Kasi we are a body eh. We are a body of Christ. And kung wala ang isa, iba, matatawag na pilay ang katawan ng ating Panginoong Diyos. So wag mo nang hintayin ng mahabang panahon. Discover it and magkaroon ka ng impact sa buhay ng ibang tao. Malay mo, ikaw na lang yung hinihintay para lumago at mag-move yung gawain ng ating Panginoong Diyos. So, we receive that gift. It carries both purpose and responsibility to be a stewards in the vessel so that we can be an impact to others and the grace mula sa ating Panginoong Diyos ay mag-flow sa ibang tao. So, seek God earnestly, serve others faithfully, and use every gift that we have from our Lord Jesus Christ diligently. So, as we pray for our prayer focus po ngayon, to discover and develop that spiritual gifts, let us also pray for the lost, that all deception be broken, and that they find freedom and salvation in Christ. And as we pray for then yung ating prayer request from our prayer warriors po, sa mga co-warriors natin, kay Raven Flores, no, battling in kidney disease, comfort po sa pamilya niya, and provision sa medication. And also, let's continue to pray for the provision, resources para sa stage improvement po ng The Sanctuary Church. Let us all pray, mga kapatid. Lord, maraming salamat sa katotohanan na binigay mo sa amin ngayon, and an awakening, a great reminder na lahat ng anak mo na binuhusan mo ng banal na Espiritu Santo mo, Panginoong Diyos, along with that is a special gift, a unique gift na nagmumula sa iyo, not just to empower us, but that is intended po to serve other people, to serve your kingdom, Panginoon, at maging daluyan kami ng grace mo para sa ibang tao. And to advance your kingdom din, Panginoong Diyos, para mas marami pang tao ang makakilala sa iyo, mas marami pang tao ang maligtas, at mas marami pang tao ang malaman that they have a unique place sa iyo, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na wag naming itago to sa sarili lang namin, at kung hindi pa kami aware, Panginoon, Lord, push us para ma-discover namin ito, at wag masayang yung dakilang bagay, yung divine na bagay na binigay mo sa amin, na mabubulok lang, mangangalawang lang, Lord, na hindi nakinabang yung gawain mo at hindi nakatulong sa ibang tao, Panginoong Diyos. Kasi lahat ng bagay may dahilan, kaya mo pinahintulutan na matanggap namin, ma-receive namin, Lord God. And the number one, the main purpose of that is, Lord, para sa edification ng body mo, para sa ikalalago ng kingdom mo, Panginoong Diyos. Lord, wag nawa haharap kami sa iyo one day na hahanapin mo na wala ka man lang na-gain from us, Panginoon. Lord, wag nawang mangyari yung ganon. But Lord, as we live ngayon, habang kami ay nabubuhay, kung hindi pa namin na-discover, let us discover it. Kung na-discover na namin, Lord, maging responsable kaming manggagawa, maging responsableng stewards kami, na wag lang namin to gamitin, kundi palaguin palalo, Panginoon, mag-multiply ito, Lord God, that it will bear much fruit, Panginoon, and fruit that will last para sa kaharian mo, Panginoong Diyos, and para sa ikalalakas sa mga nanghihina, Lord, at para sa mga taong gusto mo pang mailigtas within our community, within our workplace, within our campuses, and within this nation, Panginoon. God, we also pray for Raven Flores, Lord, that battling for kidney disease ngayon. God, thank you for the healing. Hinihiling na namin yung complete healing sa kanya. And that healing, Lord, will lead him or lead her, God, na mag-serve sa'yo, tanggapin ka,
Lord, bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, Panginoong Diyos, and that his or her family, Panginoon, ay makakilala sa iyo at patuloy na paglingkuran ka ng buong puso, Panginoong Diyos. And we pray, God, Lord, sa dinidesire namin na stage improvement ng TSC CFI, Lord God, this is for you and for your glory alone. Dalangin namin yung provision mo, yung unity para matapos ito, maumpisahan ito, Panginoong Diyos, para sa ikagaganda at ikaaayos, Lord God, ng every worship services mo, Panginoong Diyos, at mas marami pang madala sa paanan mo, Panginoon. And Lord, ngayon pa lamang i-bless mo yung mga anak mo, yung mga kapatid namin, yung mga friends namin ngayon na may heart of a true giver, Panginoon, of a generous heart, Lord, natutulong sa amin, support sa amin financially. And Lord, we pray for our nation. Sobra, Lord, grabe na yung nangyayari sa Senado pa lamang namin, sa Congress namin, Panginoon. God, manguna ka sa bansang Pilipinas. Alam namin na pinili mo kami, Panginoon, kinahabagan mo kami, at alam namin hindi mo kami pababayaan o iiwan, Panginoon. Lord, let justice prevail, let your righteousness prevail, Panginoon, among the chaos na meron ngayon sa aming bansa. And Lord, alam namin one day, unity in you will prevail, Panginoong Diyos. God, and patuloy na back-upan mo ng yung ministering angels, lahat ng tatayo sa katotohanan, maninindigan para sa iyo, Panginoong Diyos. And Lord, darating ang tamang timing mo, Panginoon, na Lord, mananagot, yung dapat managot. At Lord God, yung tinawag mo, Panginoong Diyos, ay Lord, tatayo at ililid ang bansang ito in knowing you and in serving you well, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa grace. Maraming salamat sa gift na pinagkaloob mo sa amin. Mula sa araw na to ay gagamitin namin para sa ikalalago ng kingdom mo, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. To you all the glory alone, and bless your people na nanood ngayon at mag-share ng inyong good news sa umagang ito. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.